Kung itataas natin ang fare matrix, kahit saan tayo mag-drive, siguradong panalo. At kung merong kompetisyon sa mga TNC, panigurado meron din niyang pabor sa mga driver. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. At pag-usapan natin to, no, kasi marami yata ako nagiging basher ngayon na sinasabi nila na parang attorney na daw ako ng InDrive. Sinasabi nung iba parang pro InDrive na daw ako, masyado na daw bias. Pero ito yun, naniniwala kasi ako na pag merong kompetisyon sa mga TNC, sigurado akong gagawa sila ng mga policy na balanse. Kasi syempre, pag masyadong humigpit yung TNC, malaki yung possibility na lilipat sila sa ibang TNC. So, mas magiging careful sila sa paglalabas ng mga rules, mga policy, kung merong kakompetensya. So, pabor yan sa mga driver. And naniniwala naman ako na ang goal ng mga TNC ay palakihin ang kita ng mga driver para sa kanila mag-drive. So, syempre, kung mas malaki nga naman talaga yung earnings sa kanila ng driver, pupuntahan sila ng driver. Aside dun sa kung maganda yung system nila, naniniwala din ako na magdadrive sa kanila yung mga driver. Now, bakit fare matrix yung gusto kong itaas? Kasi ako multiple app ang ginagamit ko Kung may mga pagkakataon pwedeng solid ako dito sa isang app this day o kaya kalahating araw. Pag medyo tinamad-tamad na ako sa kanya, pangit na yung mga bato niya, lipat na naman ako sa iba. May mga pagkakataon pa nga, sabay kong ino-online yan, kung sino yung mauna, doon ako magdadrive. And ang gusto ko, on my own opinion, kahit saan akong TNC mag-drive, walang problema. Panalo lagi yung fare. 'Di ba? Kasi ito kung titignan natin yung history, after the pandemic, diyan na dahan-dahan bumaba talaga yung earnings. O ito, may mga pagkakataon pa nga, 'di ba? Nung sinarado yung Pogo bago mag-December, may December tayo na napakahina at napakatumal. So, ang diyan, hindi pa yun uso, means hindi pa masyadong uso niyan si InDrive that time pero ramdam na natin yung tumal. Kasi nga, ito lang yan, nagbago talaga yung dynamic ng mga rider natin. So, nandyan na nga yung mga nagwo-work from home, hybrid, 'di ba? Tapos, sumasakay sa MC taxi, sumikat na yung MC taxi na yan. At nandyan na rin yung nagbumili ng sariling motor, sariling sasakyan. Aside dun sa nawala na rin yung Pogo, which is dati, sa tingin ko sa estimate ko lang, sa 10 ride kong nagagawa, yung 3 or 4 dong galing sa Pogo. Pero that time, talaga nag-drop talaga yung rider natin. Actually, napagkwentuhan nga namin yan dati nung kapwa ko content creator, napapansin namin halos 500 every year yung nawawalang earnings. Kung dati, pwedeng in 8 hours, kumikita ka na ng gantong amount, pero through time, extend ng oras yung mga driver. Wala pa si InDrive nito Pero ngayon, yun nga, ito ang problema lang talaga namayagpag si InDrive dun sa panahon na pababahan na rin yung dami ng rider. So parang ramdam na ramdam talaga na si InDrive yung may problema. Pero unfortunately, si InDrive, hindi sa pinagtatanggol ko si InDrive kasi tinitignan ko talaga yung fare at ini-evaluate ko kung tama or mali. And based on my evaluation talaga, kung titignan natin, kung sa mga hindi pa nagdadrive sa InDrive dyan, yung mga nagdadrive sa InDrive, alam na naman nila to, na yung fare ni InDrive is pasok talaga do sa fare matrix. Ito lang yung problema sa InDrive. Hindi masyado siya nagsusurge. Well, siguro maraming factor yan, like for example, pwedeng yung supply and demand. Pwedeng konti lang yung kanyang demand, pero oversupply siya. Or pwede rin naman na marami siyang yung back and forth kumbaga pwedeng tumataas yung, pero ngayon napapansin ko parang palaki na rin yung demand niya. Kasi nga nakita nyo ang dami ng advertisement ngayon diyan sa EDSA, nagkalat na ang dami ng poster nila and they work out na pataasin o paramihin yung kanilang rider. So yun nga sa akin kung ako ang mag-i-evaluate pabor sa atin sa mga TNBS driver kung magkakaroon ng magandang kompetisyon yung mga TNC.
Kasi mag-iisip sila ng mga paraan para sa kanila mag-drive. At ang mga way doon is pwedeng pataasin nila yung earnings or pagandahin nila yung sistema. So yan yung yan yung ginagawa ng mga TNC ngayon na pinapaganda nila at mas careful sila sa pag-i-implement ng mga rules kasi nga kung pangit yung rules nila, masyado silang mahigpit or mababa masyado yung pamasahin nila, ang mangyayari hindi sa kanila magdadrive yung mga driver. So maganda yung nagiging competition. Then in terms of fare matrix, yan dapat nating i-focus. Kasi pag tinaas yung fare matrix, lahat ng TNC ay susunod. Walang hindi susunod dyan. So, mararamdaman natin yung paglaki ng earnings pag tinaas yung fare matrix. Yan yung senaryo, no? Kumbaga, kung titignan natin, kasalanan ba ni InDrive? Well, siguro na-shake niya yung industry na susundin lang pala natin yung fare matrix, then bababaan natin yung komisyon, pwede na tayong manalo. Aside dun sa mas fair na system na kumbaga, hindi lang rider yung namimili ng ride. Pati yung driver may option to select kung saan sila komportableng ride, no? Kasi yan nga, kung makita ninyo sa mga hindi pa in-drive driver dyan, nakalatag na dyan kung magkano yung pamasahe, saan yung pick-up location, saan yung destination. Ngayon, kung sa tingin mo panalo, you can accept it. Kung sa tingin mo ay talo, you can decline it na wala kang magiging violation. Yun yung advantage ni InDrive. Sabihin na natin, in terms of system, no, hindi pa siya perfecto. Yung mapa niya, maraming lapses. Yung chain request niya, may booking ka na, may pumapasok pa rin. Hindi pa perfect yung system. Pero yung idea ng system, maganda na hindi yung tipong parang bahala ka na kung saan ka pupunta. You have the choice kung saan mo gusto lang pumunta. Yan yun. O halimbawa, gusto mo ikot-ikot ka lang ng Makati, pwede mong gawin yun. Yun nga lang, syempre, may consequences din yun. Kung gusto mong paikot-ikot dyan, di yung mga isi-select mo lang na mga ride, under Makati area lang. So, mas limited yung range mo. Now, meron naman dyan yung mga long ride o yung mga tinatawag nila, mahilig kumuha ng tuna o puro long ride lang ang kinukuha nun. At meron din mga driver dyan na puro short ride lang. O meron naman yung strike anywhere. Kasi ako, personally, sa morning, commonly, strike anywhere talaga tayo. Pero pagdating na ng gabi, doon na nagbabago yung dynamic. Kasi syempre, for my own safety na rin, gusto ko doon sa mga area na kabisado ko or alam ko yung kalakaran. For my own safety na lang yon. Kumbaga, safety first bago yung earnings. Pero pag during the day, maaraw, wala namang problema kahit saan naman tayo pumunta. Except na lang siguro doon sa mga tipong alam ko na pagdating ko doon, wala akong pampasahero para ako nangangapa. Pero yun na mga paps, no? Sana nakuha niyo yung idea, no? Hindi ako sa pagiging pro InDrive. Ang inaano ko dito is gusto ko yung competition, gusto kong may kalaban si InDrive, at gusto ko rin na itaas ang fare matrix para yan sa mga driver. Kasi driver din ako, nag-earn din ako via driving on TNBS and gusto ko lumaki yung earnings ng bawat TNBS driver.